Kamusta mga ka-wisdom? Welcome back sa ating serye kung saan hinuhukay natin ang mga gintong aral na makakatulong sa ating pag-unlad, sa buhay at sa ating pananalapi. Para sa episode 2, pag-uusapan natin ang isang napakapamilyar na sakit ng marami sa atin, ang ningaskugon. Alam mo yung feeling? Sa simula, sobrang ganado ka. New Year, New Me. Mag-iipon na ako. Magda-diet na ako. Magsisimula na ako ng business. Lahat ng plano nakasulat, lahat ng gamit nakahanda, ang apoy ng determinasyon nag-aalab. Pero pagkalipas ng ilang linggo o minsan ilang araw lang, anong nangyayari? Unti-unting nawawala yung gana. Yung dating nagbabagang apoy naging abo na lang. Iyan ang ningaskugon, parang damong kugon na mabilis magliyab. Pero mabilis ding maubos. Magaling lang tayo sa simula. Bakit kaya ganito? Maraming dahilan. Minsan dahil sa sobrang excitement, nagsiset tayo ng mga goal na hindi realistic. Minsan naman, hinahanap natin yung instant gratification, yung mabilis na resulta. Kapag hindi natin ito nakita agad, nadidismaya tayo at sumusuko. At madalas kapag nawala na yung initial hype at walang nang pumapalakpak o pumupuna sa atin, nawawalan na rin tayo ng motibasyon. Nakakalimutan natin na ang tunay na laban ay hindi sa simula kundi sa gitna, lalo na sa mga panahong tila walang nakakakita ng ating pagsisikap. Sabi nga sa Kawikaan 13:4, ang may tiyaga ay magtatamo ng kanyang hangarin. Pansinin ninyo ang salitang tiyaga. Hindi sinabing ang magaling mag-umpisa o ang pinaka-excited sa simula. Ang sinasabi ay yung may tiyaga, yung may kakayahang magpatuloy kahit mahirap, kahit nakakatamad, kahit parang walang nangyayari, ang pagtatayo ng pangarap, pag-iipon para sa future, o pag-aaral ng bagong skill ay parang pagtatanim. Hindi mo itinanim ngayon, aanihin mo na agad bukas. Kailangan itong diligan araw-araw, alagaan at protektahan sa mga peste. Ito yung tinatawag na consistency. Isipin mo na lang ang isang atleta na naghahanda para sa Olympics. Sa tingin mo ba, ganado lang siya mag-training kapag may camera o kapag may nanonood? Hindi. Araw-araw siyang gumigising ng maaga, paulit-ulit na ginagawa ang mga drills, sinusunod ang mahigpit na diet, kahit na pagod na ang katawan at isip niya. Ginagawa niya ito dahil mayroon siyang malinaw na goal at alam niyang ang tagumpay ay bunga ng walang humpay na pagsisikap, hindi ng panandali ang sigasig. Ganoon din sa ating mga pangarap sa buhay. Ang pagpapala ay para sa matyaga, hindi para sa mga madaling sumuko. Ang totoong sukatan ng ating determinasyon ay hindi kung gaano kabilis tayong tumakbo sa starting line, kundi kung may lakas pa ba tayong magpatuloy kapag pagod na tayo at malayo pa ang finish line. Ang tunay na laban ay sa pagitan mo at ng sarili mo, sa mga sandaling tinatanong mo kung itutuloy mo pa ba. At sa mga sandaling iyon, ang sagot dapat ay palaging, oo. Kaya sa susunod na maramdaman mo na namang nanlalamig ang iyong sigasig, alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Balikan mo yung pangarap na nagpaapoy sa puso mo. Huwag mong hanapin ang motibasyon sa labas, hanapin mo ito sa loob. Ang disiplina ang magdadala sa iyo sa mga panahong wala kang gana. Tandaan, hindi sapat ang mag-umpisa. Ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy. Maliit na progreso araw-araw ay mas mahusay kaysa sa isang malaking pasabog na hindi naman nagtagal. Huwag tayong maging ningaskugon. Maging apoy tayo na hindi nauubos, bagkus, lalo pang lumalakas habang tumatagal. Salamat sa panonood mga ka-wisdom, sana ay may napulot kayong aral ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe na rin sa ating channel para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pa nating episodes. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba, ano ang ginagawa ninyo para labanan ang ningaskugon. Hanggang sa muli, patuloy lang sa pagyabong,